Ito po, pinagmamalaki ninyo yung 7,000 metric tons. $7,000 metric tons and 5 trillion US dollar na nakadeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang presidente si Ferdinand Marcos hindi may-ari. Tingnan nyo dyan dito. President of Republic of the Philippines, Ferdinand Marcos, hindi nakalagay doon siyang may-ari. Malinaw na malinaw, hindi malabo. Yan po ang letters of instruction. Na ang beneficiary ay Filipino people. Paano ko ibigay ito kung hindi nyo ako lingapin at iupo sa ating bansa? Dahil ako ang susi na sinasabi nila na naiwan daw sa China. Wala hong kwintas na susi. Ang susi, ako. Dahil kung walang pipirma, wala hong magaganap dahil ang may-ari, ang susi, ang may-ari. Inventory. Yan po ang inventory. Certificate of deposit ng 7,000 metric tons. Wala po si Marcos na diniposito. Ayan po. President of the Philippines. Yan po ang may-ari. Ito. Sa may daliri ko. Kiram. Walang nakalagay yan deterred. Yan ang code name ng tatay ko na siya may-ari. At ang yamang ito ay hindi mo pwedeng tanungin ang mga bangko sentral na mga bansa para sabihin mo kung sino ang signatory. Confidential yan. Ako lang ang may sabi nito. Kung hindi man nyo ma-withdraw ang kayamanan doon, kahit bigyan nyo pa ng project yan, hindi bibigay ng bangko. Dahil kapag ako naningil na wala akong order, inilabas ang yaman na yan. Ayan po. Ang utang ng Brunei. Yan. Yan po ang account ni Wonderboy. Triple A, Alpha Omega. Hindi si Marcos ang nakalagay dyan. Nakapangalan yan sa code ko. Code. Code ni Judge Pihaw, code ni Abdul Rahman Kiram Disikan. Dahil ako ang may hawak ng kumplitong titulo ng yaman ng buong mundo, mother title. Kaya nang sabi ng buong mundo ng bangko, back to mother account. Kaya ang account, ang titulo ng yaman ng buong mundo na sa akin. Ito po yung titulo ng yaman ng buong mundo. Lagi kong ipinaalaala sa inyo. Kaya ang lahat ng bansa, kung gusto ninyo magpa-imprinta ng inyong pera, pumunta kayo rito sa akin. Andito lang ang vlogger ko. Pag-usapan natin para makatulong ako sa bawat bansa na naghihirap. Huwag nyong ilihim sa inyong mamamayan sa bawat bansa sa buong mundo. Dahil hindi tayo mabubuhay dyan sa kayabangan at mataas ng pride. Ang prinsipyo ninyo, makatulong kayo sa buong yaman at buong bansa at buong katawan sa buong mundo. Yan ang lingapin ninyo, hindi yung pride nyo. Dahil hindi nyo makain yan.
Andito lang ako, mga kapatid ko na mga bansa. Tulungan niyo ako at kayo naman mga mamamayan sa Pilipinas at sandatahan natin. Mag-isip kayo kung wala na kayong pera, ano ipakain niyo sa mga anak niyo. Di bali sa akin, marunong ko kumain ng ubod ng saging. Aywan ko lang sa inyo, kung marunong kayo kumain ng ubod ng saging, pakainin yung anak niyo, ay lagi lang hotdog yan saka Jollibee. Kaya sana maawa kayo. Mag-isip na kayo sandatahan. Ang inyong pinaglilingkuran, wala hong mangyayari dyan. Ako'y nakiusap na sa kanila, hindi na ako makiusap sa kanila. Mga kapatid kong sandatahan. Tandaan ninyo, walang imprentasyon ang Bangko Sentral. Kapag wala ng imprentasyon ang Bangko Sentral, anong isisweldo ninyo? At anong ipakain ninyo sa mga pamilya nyo? Hindi nyo man pwede pakainin ng bala yan, ng pulbura. Sa kalaman ng pulbura ng Granada. Dahil kumakain ng kanin yan at binibili. Maawa kayo. Unawain nyo ako. Kung ang buong sandatahan ay magkaisa, iupo nyo ako. Yan ang pakiusap ko. Para dito ninyo malaman kung ano ang magagawa kong tulong sa lahat ng Pilipino na mamamayan kasama na yung opisyal natin. Bakit kayo naging sandatahan? Alamin nyo, ipagtanggol ninyo ang karapatan at kinabukasan ng ating lahi at bansa. Anong pinaglilingkuran nyo? Pera. Sana maintindihan ninyo ako. Andito lang ako. Iupo nyo ako sa ayaw nila at sa gusto. Dahil mayroon tayong kinabukasan na nahawak ko para ito sa inyo, mga kapatid ko. Madagdagan ko pa sweldo nyo, ang mga empleyado na yan, magtataas pang sweldo. Nandito ang katunayan sa akin. Hawak ko. Dalhin ko lang ito sa international, sa England, sa World Bank. Dahil ang World Bank pag-ari ko, hindi pag-ari ng ibang bansa yan. Yan ang bangko, perpetua. Kaya sinasabi ko na ako may-ari ng bangko kasi ang titulo ng bangko at titulo ng yaman na inutang ng mga bansa, ako ho ang may-ari. Ito, sana maintindihan nyo ako. Sa mga leader ng bansa, hindi na ako makikiusap sa inyo. Pasensya na po kayo. Pag hindi nyo ko pakikinggan, may magaganap itong taon na ito. Bago matapos, maghihirap ang ating bansa. Matiis nyo ba ang mga Pilipino wala makain? Pati kayo? Sa bagay kayo, marami kayong pirang kinuha eh. Paano ngayon ang mga Pilipino? Sino paglilingkuran nyo kung Pilipino 3 piraso na lang matitira sa gutom? Sino magboto sa inyo kung 3 na lang katao? Kasama na rin kayo. At anong nagawa ninyo sa bansa natin para ipagmamalaki ninyo sa buong mundo? Leader nga kayo. Wala naman kayong nagagawa. Ang mga vlogger na mga politiko nagsasabi maraming iniimprenta na mga project. Ginagawa. Binubuo ang project. May 6 trillion piso na budget. Kukoleksyonin nyo pa yan? Paano kung wala kayo makoleksyon? Dahil ang kinikita ng mga kumpanya, mga industrial, ang tubo niya hindi naman pwede ibigay sa inyo ng mga politiko. Dadalhin nila yan sa kabilang bansa yan at doon i-deposito. Paano ngayon ang matitira ng pera natin? Kunti na lang. Saan kayo kukuha? Kaya wala kayong mautangan. Sabihin mo mag-invest ka? Saan mo ilagay ang invest mo? Sa ulap? Ay, ang lupa ko itong na Pilipinas. Kung yung sa Malaysia, di nga papayag na ang tinin ninyo. Dahil wala naman kayo pakitang titulo na katunayan eh. Pag-ari ng Republic of the Philippines ang Malaysia. Ano ang sovereignty na sinasabi nyo? Nandito sa akin ang sovereignty, pinakita ko na sa inyo. Nandito sa akin ang sinasabi nyo. Napadyak. Ito pong padyak, ulit-ulitin ko sa inyo. Ito po. Lasog-lasog na.
Ito po ang bandong agreement, ito pong padyak. Sulat ng Arabic. Pirmado ni Sultan Jamalul Alam, may logo. Ayan po, logo. Hindi magpautang ang aking ninuno kung hindi nila sigurado na may titulo. May titulo. Ay, nagkadahulog na, nagkadalagas-lagas na. Sana maunawaan nyo ako. Tatlong dokumento ito. Ito po, English. May logo. 1878. Jamalul Alam, andyan, no? Nandito ang 500 na upa na sinasabi nyo. Ayan po. Pirmado. May logo, pirmado si Sultan Jamalul Alam. 1878. Ayan po. Ayan o, 1878. Ayan. 1878. Nakita nyo 1878. Yan ang sulat nila. Na kung hindi ang Sabah, Malaysia, North Borneo magtupad ng usapin, automatic ibalik nila sa royal family. Ako po ang nakasaad sa extrajudicial last will ni Marcos doon sa libro. Andito. Ipakita ko na sa inyo para maunawaan ninyo. Ito po, pirmado ni Queen Elizabeth, ni Lola ko. Pirmado si Marcos left and right. Ang kasunduan na itong librong ito. Ito may visa. Dahil may kopya ito doon sa World Bank Group. Yan po, si Marcos. Account trustee, Ferdinand Edralin Marcos. Dito, malinaw. Ito po ang last will ni Marcos. Ang huling kalooban at tipan. Ayan. Dito nanunumpa si Marcos. Ayan. Apat na kopya ito, nakalibro, na sertipikado ng UN. Ayan o, sertipikado ng UN. Kumpirmado ng UN. At kumpirmado ng World Bank. Basahin ko ang sinabi ni Marcos dito sa kanyang last will. Nakatukoy kay Sultan Jamalul Kiram. Babasahin ko. Ang aming kapatid na ito sa kakatawang tao ni Haring David na kilala rin bilang si Jamalul Muhammad Kiram ay siyang naging tanging tagapagmana ng naturang kayamanan ng imperyo ng Persia, Grecia at Roma, ng imperyo ng China at pamilya ni Muhammad Propita, imperyo ng Sultanate Muslim ng Sulu sa buong mundo. Noong panahong iyon ay nilalakad ni Dr. Sirizal para ideposito ang kayamanan sa Bangko England ayon sa kahilingan ni Antonio kay Dr. Sirizal bago siya tumungo at sa ibang bansa at lumiban kay Dr. Sirizal sa London. Kaya ang nasinabi ni Marcos, ang may-ari ng kayamanan si Jamalul Kiram, bisikan na lulo ko. Na ngayon, ito po yung last will niya kung paano matuntun ang tagapagmana ng apo ng Sultanate of Sulu na anak ng kanyang lolo at tatay.
Ito po, babasahin ko. Ito po may kinalaman ito sa titulo ng Amerika, sa Sabah, Malaysia. Sa ilalim ng original na sertipikadong titulo, lupa bilang 779 na may aktual na sukat ng Pilipinas mula sa isla ng Luzon hanggang sa isla ng Sabah na pumapatak sa sukat ng 452,000 kwadrado kilometro. Ngunit ipinagbilin nila sa ang Sabah. Pinagbili nila ang Sabah sa tulong ng pamahalang Britanya. Ngunit ipinagbili ng pamahalang Britanya ang Sabah sa Malaysia at hindi ito ibinalik uli sa Pilipinas. Maliban na lamang kung lumitaw ang apong tagapagmana ng Sultan ng Sulu. Pinatunayan ko lang po. Na ako ang apo. Ito po, sinertipikahan ng hukuman at pang labas ng bansa sa buong Pilipinas na ako ang apo. Nandito po ang kategorya, nandito ang death certificate ng tatay ko na si Muhammad Julas Kiram Disikan at saka si Sultan Jamalul Kiram Disikan. Hindi po deterred. Kasi si Jamalul Kiram Disikan, yan po ang may-ari ng kayamanan na tinransfer sa tatay ko kay Muhammad Julas Kiram na kung tawagin sa codename niya, Prince Lakan Lacunya Tagyan Taliano. Marami siyang code sa kayamanan. Kaya et al nandyan. Ito po yung ibinilin sa akin. Itong titulo ng yaman ng buong mundo na pinautang ni Marcos. Ito ang murder titled Back to Mother Account. Ito po ay titulo ng yaman ng buong mundo. At saka titulo ng 4 na bansa for Major Island. Ito po. At ito iniwan sa akin to ni Ferdinand Marcos bago siya tumulak sa kanyang parurunan. Ang 300 committee na libro na kung saan nandito ang lahat na sikreto ng pautang sa buong mundo. At ito ang tinatawag na padyak, bandong. Na sa akin ibinilin ito ng tatay ko. At ito, pinarehistro ko sa kagawaran ng Hukuman Panlabas, Department of Foreign Affairs. Yan, ito po, yan. Ngayon, andito po ang lolo ko. Ayan, Jamalul Kiram Disikan. Ito po ang usapin ng buong mundo. Bilateral agreement. Binuo ni Ferdinand Marcos. Kung tawagin, 666. Hindi po na debil ito. Ito po ang 18 katao na nagprogram ng yaman ng royal family sa buong mundo nang nakakamit ang lahat ng tao sa buong mundo at halos lahat ng bansa nangungutang. Ito po ang nakapangalan dito. Prince Julian MacLeod Taliano, ang tagapagmana ni
Jamalul Kiram, na bilang lawyer si Ferdinand Marcos. Magpinsan po yan si Julas P. at saka si Marcos. Dahil ang middle name ni Aba Julas P. ay Chua. Malinaw. Yan po ang embargo, Certificate of Embargo 1807, na kung saan naglaps na ang mga pautang sa buong mundo. Kaya, pag ako nakarating doon sa internasyonal at hindi kayo makipagtulungan sa akin, kukumpiskahin ko ang bawat pag-aari ninyo. Ayaw nyo makipag-cooperate. Gusto kong tumulong sa inyo. Ayaw ko embarguhin. Dahil alam ko na katulad niyo rin ako na naghihirap din ako. Kaya alam ko, kaya ako ipinanganak na mahirap. Kahit mayamang bansa at mahirap na bansa, dama ko ang pangailangan ninyo. Kaya ako tutulong. Kayo lang ang umaayaw. Itong gobyerno ng aking bansa, lumingon kayo sa pinanggalingan ninyo. Handito lang po ako sa tabi. Parang basura. Nangakala ninyo, hindi ako. Baka pagdating ng araw na wala na malamon kayo at wala nang makikinig sa inyong gobyerno ninyo, baka sakali, hahanapin nyo ako at hingi kayo ng tulong. Hindi na ko kayo likampin. Patayin nyo lang nyo ako, hindi ako papayag na sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Magsalita kayo mag-isa dyan sa loob ng Senate. Nandito ang pautang sa buong mundo. Ayan. Ang total ng yaman sa buong mundo na pinautang na mga tinuladang ginto ay itinutal. Yan po ang total. 1,181,336,675 metric tons. Oh, precious stone, unreal state property. Covered by OCT 01-4. Yan po ang titulo ng yaman natin na pinautang. Yan po ang titulo ng ginto na pinautang ni Marcos. Certificate of Titlement. Nasa loob ng bangko ito, hindi pwedeng walain nila ito. Dahil lahat yan nakaloob, alam ko. Ito po, ipaalala ko sa inyo para maunawaan ninyo. Ito ang record ng Bangko Sentral. Nakalagay dito. President Emmanuel Ferdinand Edralin Marcos told the Sultanate of Solo, Prince Julas P. Kiram II, account, secret account in Bangko Sentral. Ito ang code sa Central Bank. At ito ang custodial receipt ng mga yaman, certificate of gold. Hindi ko na mabanggitin, confidential to. Sa lahat ng bangko rito sa Pilipinas, nakadeposito ang lahat ng yaman ng royal family, na lalo na sa loob ng Bangko Sentral. Ang naka-SKR dito, nakapangalan kay Julas P. Kiram. Ayan, nandito. Ayan. Julas P. Kiram II. Secret of account. Ako lang nakakalam nito doon sa code, sa Central Bank. Baguhin ninyo ang pangalan ng Central Bank. Wala kayong karapatan baguhin yan dahil hindi yan nagboto sa inyo para palitan nyo. Kung nakaintindi kayo. Kaya mga Pilipino, kung mga kapatid ko, mga apo ko, mga matanda akong lolo, pakiusap naman sa inyo. Huwag nyo nang antayin. Matutuyuan na kayo ng makain sa lalamunan nyo bago kayo magsalita na nagugutuman na kayo. Walang pera ang bansa natin. Kayo mga leader ng bansa, tandaan ninyo,
Huwag niyong ipipilit ang gusto niyo. Alam ko kung saan niyo kukunin ang pirang karampot. Sinabi ko na nga sa inyo, 3 iskinita na lang ang aking sasakyan. Wala na akong pirang ipamasahe. Ubos na. Saan niyo kukunin ang budget, yung trilyon? Siguraduhin lang ninyo si Marcos ang may-ari niyan. Dahil kung si Marcos ang may-ari, nung panahon buhay pa si Tito Macoy, nag-withdraw sila doon sa bangko international, hindi siya nakaka-withdraw. Dahil alam ng bangko na hindi siya po'y programmer lang, legal counsel, programmer ng LSM at saka TBM. Yan po ang mother title ng mga yaman na nakadeposito sa mga bangko sa buong mundo. Kaya sana maintindihan nyo mga bansa, kung marunong kayo magtagalog, pag-aralan nyo ang salita ko. Yung Sabah, Malaysia, North Borneo, ang ringgit dyan, ang unang imprenta ng pera dyan noon, si Jamalul Kiram at saka si Julas P. Kiram. Dito sa Pilipinas, may nakatagong container na ringgit na backup ng Malaysia. Kaya huwag mong sabihin na ang Malaysia, pag-ari ng Malaysia, pag-ari ng Royal Family yan. Andito sa akin ang kumpletong dokumento. Ang sovereignty agreement ng Sabah, Malaysia, Panatag Shoal, Talboro Shoal, kung tawagin, West Philippine Sea. Nasa akin ang titulo, pinakita ko na ang titulo, ang sovereignty ng Sabah, Malaysia at saka West Philippine Sea. Nasa akin, binayaran ng 20 billion at saka 10,000 metric tons of gold. Pirmado ang United Nations. Nung panahon, sila ang may-ari niyan. Dahil may titulo na 779, hindi namin nilang grab yan. May kasunduan ang Amerika at saka Pilipinas. Kayo may titulo ang inyong bansa. Ang mga Sultanate of Sulu, hindi ko tinalikuran sila. Pamilya ko, kilala yan na pamilya ng Sultan. Pero hindi sila ang nakatukoy na sila bigyan ng tagapagmana dahil wala sa kanila ang dokumentong hinahawakan ko. Ako. Paano patunayan ninyo, Sultanate of Sulu, na ang Sabah ay pag-ari nyo? Andito sa akin ang titulo ng Sabah, Malaysia, North Borneo, Philippines. At nandito sa akin ang bandong agreement, kung tawagin, PADJAK, na sa akin din ang sovereignty agreement ng record na sa White House. Nandun ang resibo. Ako, humihingi ako ng paliwanag sa inyo upang lingunin nyo ako rito para matapos ang problema ng ating lahi at bansa. Para mabigyan ko ng katugunan at umunlad tayo. Hindi ako nagpakilala para mangangkin ng pera para mayumaman ako. No, hindi ako interesado. Kung mayaman ako noon pa, hindi na ako kailangan magsalita sa inyo dito. Kaya ko magpakayaman na masigit pa sa mayayaman dito sa Pilipinas. Ako mayari eh. Pwede ko i-agreement yan sa mga bansa kung saan makakasundo kami. Nasa akin ang kumpletong original na dokumento ng yaman ng buong mundo. Ay nasa bangko ng buong mundo at saka lokal at international, nandun ang dokumento. Kahit anong talakay nyo sa Sabah, Malaysia, hindi ibibigay ng Malaysia, Sabah ang kanilang karapatan, ng kanilang kayamanan dahil wala kayong titulo na ipakita sa kanila at wala sa inyo ang tinatawag na PADJAK para ang PADJAK na yan na pumirma si Sultan Jamalul Alam na sa akin at sa kayong sovereignty agreement nakasunduan ng dalawang presidente ng bansa na ang titulo ng Pilipinas ay pinakasunduan ng buong mundo na sila ang nagbigay ng patnubay at treaty, global treaty, nandito po. Sinertipikahan ng hukuman ng Pilipinas, mga opisyal, upang pagtibayin na ang tunay na may-ari ng Pilipinas, si Prince Julian Macloud Italiano sa codename ni Julas P. Kiram na anak ni Jamalul. Hindi po deterred. At ito hindi pwedeng ililipat kanino man. Nakalagay sa International Code of Law. No transferable. No cancellation forever. Ang magaganap dito, ang Kiram pa rin na lahi ko ang siyang mag-aangkin nito at magkaroon ng kapangyarihan upang imamanage ang lahat ng bansa upang maunlad, hindi pahirapan. Ngayon, ang bansa ko naghihirap. Anong ginagawa nyo? Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw dyan sa Senate. Habol ka ng habol na kapirasong pagkain na $14 billion. Hindi yan makatulong sa ating bansa. Ako ang lingapin ninyo, iupo nyo ako sa bansa para lahat kayo masaya. Ang lahat ng bansa masaya. Ina-announce ko sa buong mundo
sa pamilya ko. Nakiusap ako. Alam ko ang sikreto ng buong mundo. Mula pa sa pinanggalingan ng yaman ito, mula pa ng panahon 900 hanggang sa 9th century, siyam na raan pa lang ang edad ng mundo. Nandyan na ang mga yaman na pinautang at yaman ng Diyos na pinagkaloob sa royal family. Alam ni Lola Queen Elizabeth kung saan nagmumula ang yaman ng buong mundo. Nasa top secret ng England, ang royal family ng Sultanate of Solo, kay Prince Julian Macleod Taliano, at saka kay Prince Lacan Lacuña Tagyan Taliano. Ako po ang apo, ako po ang anak ng huling signatory metal at signatory ng may-ari ng bansa, ang Pilipinas, sa 4 na bansa, Sabah, Malaysia, North Borneo. Ako po ang apo ni Sultan Jamalul Kiram Disikan. Hindi po deterred, malinaw. Ako po nang pakumbaba sa inyo dahil wala akong kakayanan dyan pumunta dahil mayayaman kayo dahil ang pirang pinapagana nyo. Ako hindi. Ang pinapagana ko, puso't damdamin at prinsipyo ko para madinig ninyo. Para ito sa sambayan ng Pilipino, tungo sa lahat ng bansa para hindi magkagulo. Ubusin na lang ninyo ang pira nyo dyan sa kagasto sa kaso na yan. Walang mangyayari na kasunduan ka dyan. Hindi bibitawan ng Sabah habang walang nakikita na titulo ng Sabah. Ilabas nyo yung titulo, Sultanate of Solo, Gobyerno ng Pilipinas, Republic of the Philippines. Ilabas ninyo ang titulo, Siruan Daspor, na Republic Land. At kayong mga sultanate, ilabas nyo yung titulo na nakapangalan sa deterred ang titulo na Siruan Daspor. Para kayo manalo. Hindi ko kinagkait sa inyo yan. Mawala na tayo sa mundo kapag matigas ang ulo nyo. Walang makikinabang. Hindi tayo abutin 2023. Wala na tayo makain. At nasa inyo ang desisyon. Nasa akin ang pakiusap. Kung kaya nyo magpagutom tulad sa aking patay gutom, pwede. Pareho tayo gutom-gutom din eh. Pero kung hindi nyo kaya ang gutom, pakiusap. Upuin nyo ako sa bansa natin para maintindihan ng buong 100,000,000 Pilipino na ang ginagawa ko para sa inyong kinabukasan at bansa natin. Kayong mga sandatahan, mag-isip kayo. Dahil ang inimprenta ng ating gobyerno, walang backup yan mula pa kay Kore. Pinipilit nyo may backup. Ano yung backup nyo? Wala naman kay property. Mga baksis-baksis dyan. Pinagluloko yung taong bayan. Alam ko lahat yan. Pinag-aralan ko yung mga bagay na ito. Ito ay global funding. May mga backup ang mga bansa nandito sa Pilipinas nakatago. Hindi kayo pwede mag-program yan dahil hindi kayo ang metal owner currency na pumirma dyan. Ako, nandito sa akin ang titulo ng yaman ng buong mundo. Nasa akin ang pag-ari ng 4 na bansa. Hindi naman ako papayag na sakupin ng Pilipinas ang Sabah, Malaysia, North Borneo. Gagawin kong autonomous region, national. Dahil ako ang king dyan. Ibinilin sa akin ng lahing Alam at Kiram. Para pasaganain ang bawat bansa ko, hindi para karukutin ng ibang bansa, yung bansa na nagmatino. Kayong mga Filipino people sa Republic of the Philippines, ayusin ninyo ang sarili ninyong paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Kung ang isang bansa at leader ay matitino, wala hong korap, wala hong paghihirap. Tandaan ninyo, kahit anong pangako nyo sa Pilipino, dala ng Pilipino. Kayong sandatahan, nakiusap ako, sandatahan ng Pilipinas. Pag-aralan ninyo. Pag nagkamali kayo ng kampi, tandaan ninyo, kayo rin ang magsisisi. Ako nandito lang ako eh. Handa akong tumulong sa inyo. Huwag nyo nang antayin magkagulo pa ang buong mundo bago kayo sabihin, sige, upo na lang natin para hindi na magkagulo. Huwag nyo nang antayin yan. Dahil kapag ako linapitan nyo, patayin nyo na ako, hindi ako papayag. Bahala kayo dyan. Matatapang naman kayo sundalo. Kung wala kayo sildo, di wag kayo lumaban. Pero kung may sildo kayo, lumaban kayo. Dahil ang sundalo ko, walang sildo. Hindi mga kriminal yan, legal yan. Lumalaban ang imin na walang sildo, prinsipyo.
Hindi yan mga kriminal. Yan ang tunay na sundalo ng royal family. Mula pa noon, wala pa sundalo ang forces. Dangan lang din. Nirespeto ko dahil Pilipino din yan. Kadugo ko, Kristiyano. Nirespeto ko kayo sa sandatahan ng Pilipinas. Sana mag-isip kayo. Ang gagawin ko ito, walang mataas, walang mababa. Pantay kayo lahat sa tingin ko. Tutulungan ko kayo. Iupo niya ako. Maraming salamat mga kababayan ko at mga sandatahan ng Pilipinas. At ang mga bansa na yan sa buong mundo. Pakiusap lang. Magpadala kayo ng representante dito sa akin. Dito lang sa vlog ko. Para tulungan ko kayo. Ayaw ko magutuman ang mga bansa. Kung magpapatayan kayo, sa palagay nyo kaya, yayaman kayo? Hindi. Hindi naman papayag ang ibang bansa na apihin nyo. Kaya magka-civil war. Sana po mga kapatid kong bansa, matuto kayo. Hagilapin nyo ako rito sa Pilipinas, andito lang ako. Dito kayo dumaan sa aking vlogger. Pag-usapan natin ng mabuti. Kayong mga nakaupo sa Pilipinas, mga Pilipino, mga gobyernong mahihirap, tulungan nyo ako. Sandatahan, tulungan nyo ako. Kayo po ay mga sandatahan. Ipinagtanggol ninyo ang ating lahi sa kagutuman. Hindi po para sa gira, walang gira. Itanggol ninyo ang kahirapan ng ating bansa. Iupo nyo ako. Yan lang ang pakiusap ko sa inyo. Huwag niyong pakinggan ang mga tao nangangako na napapako. Dahil hindi kayo mabubuhay dyan. Tanungin nyo kaya, kung mayroon silang kayamanan para sa Pilipino, ay wala. Ay kung hindi nyo iboto yan sa sunod na henerasyon, pagdating ng 6 na taon, wala na rin yan. Katulad na rin yan ng mga ninuno natin na sa kangkungan pinulot. Paulit-ulit lang tayo. Inuutangan tayo ng mga leader na yan. Sino magbabayad yan? Pilipino. Sino ang kakaltasan ng tax? Pilipino. Sino magpakahirap? Pilipino. Anong trabaho mga yan? Yan sana mga kapatid ko. Hindi ako nanginsulto. Alamin ninyo. Pag-aralan ninyo ang sinabi ko. Tunghayan ninyo. Alamin ninyo kung sino ang totoo. Pumunta kayo doon sa international. Kung sino gusto ng official na gusto mag-verify sa Bangko Sentral ng buong mundo, bibigyan ko ng full authority. Kompleto. Alamin niyo kung si Marcos ang may nakapangalan doon na siya ay metal signatory, hindi. Maraming salamat po mga kapatid ko. Ako hindi na ako bumabanggit sa kanila, hingi ako ng tulong. Kayong mga sandatahan at mga Pilipinong mahirap at mga bansa sa buong mundo, iupo niyo ako rito. Wala na akong pakialam dyan sa mga nakaupo na yan. Problema nila yung problema nila. Problemahin ko ang problema ko. Kung gusto nila makipagtulungan sa akin, lumapit sila, pero hindi ako lalapit sa kanila. Dahil, sino ba sila? Sino ba ta sa amin? Yung nakaupo na yan dyan sa bansa ko, ako mismo may-ari ng bansa. Hindi malutas-lutas ang problema ng bansa. Dahil wala ako. Maraming salamat mga kapatid kong Pilipino at mga bansa, mga kapatid kong mga foreigner. Pag-aralan ninyo, tulungan nyo ako para maalis natin ang global crisis na ito. Crisis. Ito ang tinatawag na global pandemic. Kino-covered lang yung COVID. Covered lang ito sa kahirapan ng buong mundo. Dahil hindi ko napirmahan ang renewal ng mga backup ng mga bansa sa Bangko Sentral ng mga bansa. Kaya naglalaps. Kaya wala nang imprintang pera kasi ang gold hindi na pwedeng imprinta nila. Tapos ng kontrata. Kaya kailangan na lumutang ako dahil pipirmahan ko. Maraming salamat mga kapatid ko. Ang mga account holder sa buong mundo, 250 na account holder. Huwag kayong umasa na maka-withdraw kayo. Lulukuhin lang kayo ng mga bangkong yan. Walang pera yan. Kayo pipirahan. Alam ko ang batas ng bangko kung paano ang account na sa loob ng bangko na ginagamit nila. Sila magbabayad, hindi kayo magbabayad. Kasama yan doon sa global agreement. May percentage ang bangko at saka may-ari ng bangko. Salamat sa inyo. Sa sunod, kung ano man ang oras na pwede nyo ko upo, dumaan lang kayo sa vlogger ko. Pakiusapan nyo lang ako ng mabuti, huwag nyo kong harasin. Makasibilwar ang Pilipinas pag inumpisahan nyo ako. Salamat, mga kababayan kong Pilipino. Mahal ko kayo lahat.
kapatid ko. Pwede po bang magtanong? Okay. Sige po. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan po naming Pilipino. Meron lang po akong tanong sa ating pong Prince Abdul Rahman Kiram II. Habang nakikinig po ako sa inyo pong ipinapaliwanag, pag ikaw pala ay umakyat sa hagdan, dadaan ka sa unang baitang, pangalawang baitang, tatlong baitang, hanggang sa maabot niyo po ang kakumplituhan po ng hagdan. Tama po ba? Yes. Bago po dumating sa third, kinakailangan po ay dumaan sa unang baitang, sa pangalawang baitang. Yun po yung the second. Pag hindi po tayo dumaan sa una, ikalawang baitang, baka po tayo'y mahulog, baka tayo po'y madupilas. Maliwanag po na ipinaliwanag nyo, hindi po ang deterred na lahi po ng mga kiram ang may karapatan na maghabol, bagamat sila ay nakipaglabang sa karapatan at soberanya ng ating pong bansa, lalo na sa kaupahan ng Malaysia sa ating pong Sabah. Ngayon, kahit ano pala gawin nila na magkaroon ng propaganda, kumimbita ng mga journalist, ng mga vloggers, masasayang lang po ang panahon nila dahil hindi po sila ang may katunayan na mga dokumento para patunayan na ito ay pag-aari po nila. Tama po ba yun? Gayon din po yung isang pagmamayari, gaya ng sinabi nyo, katulad ng kalabaw, para malaman na sila ang may-ari, dapat po ay may tatak nung may-ari, may hero. Hero po ang tawag dun eh. Nagbabagang bakal at itinatatak doon sa balat ng kalabaw. May silyo. May hindi pwedeng itanggi kung sino po may-ari. Ganun po yung mga dokumento na ipinapakita nyo, inilaladlad nyo at wala kayong inililihim sa buong mundo at sa ating mga kababayan, mga Pilipino. Sa akin po, panawagan na rin sa ating kababayan na tagapagmana raw ng deterred. Hindi naman po kayo mag-iiba ng the second, isang lahi, isang dugo. Marapat lang na sila'y makipag-ugnay para po pakinabangan ng buong lahi ng mga Pilipino na handito po yung the second na kaisa-isang tagapagmana po ng buong yaman na nakasaad po doon sa ating pong original na mapa na si Prince Abdul Rahman Kiram lang po, the second, ang may hawak. At yung iba ay nahandong daw po sa Bangko Sentral at nahandong po sa United Nations. At panawagan na rin po sa buong mundo, sa mga leader na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit, sa kapakanan po ng buong mundo ng ating bansa. Panawagan po, nananawagan po ang ating pong kaisa-isang owner metal signatory para mawala ang kahirapan ng bawat bansa ng buong mundo, lalo na sa ating bansang Pilipinas. Bakit hindi po unawain at pakinggan po ng ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos, yung kamag-anak niya, kung tunay na siya'y nagmamalasakit sa bansang Pilipinas? Gasino na po yung magpadala po siya ng representative. Imbitahan po yung ating Prince Kiram II, kamag-anak niya, dalawa silang magmalasakit sa ating pong bansa, sa ating pong mga Pilipino. Pinatunayan rin nila na hindi po nila mai-withdraw yung 7,000 metric tons na pinuntahan niya at nakausap niya ang matataas ng mga opisyal sa buong mundo. Bakit ayaw pong tanggapin at paulit-ulit na lang po na hindi nila mai-withdraw? Ano po ba ang habol, karangalan, kasikatan? O yung tunay na pagsisilbi at pagmamahal, pagmamalasakit sa ating po
mga kababayan Pilipino. Yun lang po yung mensahe ko po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Maraming salamat mga kapatid ko. Dito na lang po na kami magtatapos. Sa sunod naman kung ano ang makomment ko. Maraming salamat sa inyo.